Magandang hapon Pilipinas at magandang hapon sa inyo dyan, Habiba, at narito na po ang latest sa lagay ng panahon. Mga kababayan, kaninang alas 12 ng tanghali, huling namataan ito nga si Bagyong Ruby sa layong 35 kilometers southeast yan ng Masbate City. Taglay pa rin po nito ang lakas ng hangin na nasa 140 kilometers per hour at ang gustiness naman ni Bagyong Ruby ay aabot po yan sa 150 kilometers per hour. Patuloy naman po ang kilos nito west-northwest sa bilis na 15 kilometers per hour. Base po sa datos ng Pag-asa, makikita natin sa forecast track na patuloy na mananalasa ang Bagyong Ruby hanggang sa makarating po ito sa Southern Luzon bago makalagpas ng ating landmass. Dahil po sa pananalasa ng Bagyong Ruby ay nakataas na po o nakataas pa rin ang mga public storm warning signal sa mga susunod na lugar. Ang signal number 3 po tayo dito sa Luzon, particular po yan sa may Masbate, Ticao Island, Sorsogon, Albay, kasama rin po ang Burias Island at Romblon. Samantala, signal number 3 din po para sa Northern Samar at sa Samar. Signal number 2 naman para sa Luzon, dito po yan sa may Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Marinduque, Southern Quezon, Batangas, Lubang Island. Kasama rin po sa signal number 2 ang Cavite, Laguna, Oriental Mindoro at Occidental Mindoro. Samantala, signal number 2 pa rin po sa Aklan, Capiz, Northern Cebu, Cebu City, kasama rin po ang Bantayan Island, Eastern Samar, Biliran, Leyte at Southern Leyte. Paalala lamang po ng Pag-asa, posible ang storm surge occurrences sa mga lugar under signal number 3 and signal number 2. Samantala, nakataas naman po ang signal number 1 para sa Luzon. Sa natitirang bahagi po yan ng Quezon, kasama rin ang Rizal, Pampanga, Bulacan, Nueva Ecija, Zambales, Bataan, Northern Palawan at Metro Manila. Kasama na rin po sa signal number 1 ang Antique, Iloilo, Negros Occidental, Negros Oriental, Guimaras sa nalalaming bahagi pa ng Cebu, kasama rin po ang Bohol. Signal number 1 pa rin sa Dinagat Province at Siargao Island. At mga kababayan, una na nga po naglandfall ang Typhoon Ruby kagabi pasado alas 9. Dito po yan sa may Dolores, Eastern Samar. At kanina lamang bago magtanghali ay naglandfall muli ang Bagyong Ruby sa Kataingan. Dito po yan sa may Masbate. Inaasahan ang pangatlong landfall nito sa Sibuyan Island sa pagitan po yan ng alas 9 hanggang alas 11 ng gabi ayon kay Pag-asa weather forecaster Chris Perez. Posible rin po ito maglandfall dito sa may Romblon hanggang dito po yan sa may Oriental Mindoro bago po makarating ng ating West Philippine Sea. Alamin naman po ang lagay ng panahon sa mga susunod na oras yan matapos ang isang paalala. Kain na! At syempre, hindi kumpleto kapag walang kanin. Almusal, hapunan, sa karinderya, restaurant, only rice, half rice, brown, puti. Sa bahay, opisina, pati sa eskwela. Basta, wag lang may maaksaya. Palay, bigas, kanin, wag sayangin. Bigyang halaga ang mga munting butil upang tayo'y pagpalain ng isang masaganang ani. Isang paalala mula sa Department of Agriculture. Mga kababayan, bukod po dito sa binabantayan natin na si Bagyong Ruby, ay umiiral pa rin sa bansa natin ang northeast monsoon. Kaya po makakaranas din ang ilang lugar, particular po yan dito sa may northern Luzon, ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan. Ganon din po dito sa may Mindanao area. So asahan po natin sa mga susunod na oras, posible tayong makaranas ng maulan na panahon. Dala nga po yan ng Bagyong Ruby at nitong pinalalakas pa na northeast monsoon o hanging amihan. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa DOST. Manatiling nakatutok sa Panahon TV kung saan walang pinipiling panahon ang pagbibigay impormasyon. Ako po inyong nakasama, ang inyong weather body Jessie Basco na nagsasabing walang dadaig sa taong may alam at laging handa. Magandang hapon. Balik sa iyo, Habiba.